Now, back to T3 dito sa TV5. Sa aming bitag ang mga iligal na nagbebenta ng lawin sa Arangke Market. Walang pakundangan sa pagbebenta ng endangered birds sa mga mokong. Kaya angry ang T3 sa kanilang kabalastugan. Sa kahabaan ng Arangke, Santa Cruz, Manila, may iligal na bentahan kaming naispatan sa bulong ng isang informante. Mga endangered species na ibon dito'y tinatawaran. Diyan sa Arangke, may bentahan ng lawin dyan. 4,500 pag 2 to 3 months pa lang siya. Pero pagka malaki na, umaabot siya ng 7,000. Bit-bit ang spy camera. Pinasok ng aming asset ang Arangke. Sa pulse video, ang aktual na transaksyon ng bentahan. Ano po itong ibon na available po sa Lovebird? Ano po? Meron po? Magkano? Ha? 3,500. Batay sa batas ng Republic Act 9147, kabilang ang lawin sa mahigpit na ipinagbabawal na ibenta dahil nanganganib itong maubos. Para mabigyan ng leksyon ng mga kolokoy, isang raid ang ikinasa ng Caught in the Act kasamang Department of Environment and Natural Resources at sa Manila City Hall Public Assistance. Pagdating sa lugar, nakipagtawaran pa nagbebenta sa aming asset. Gano'n pong baba po yung 4 mo? Gano'n ba? Mga 3,500. 3, gano'n. 3,800 na lang mo. Ilang minuto pa iniabot na ang ibon at bayad na pera mula sa asset. Isang hudyat, agad dinakmang dalawang suspect. Nakilala mang ito sina Kenneth Rodriguez at Roland Kayanan. Si Roland, pumapalagpas mga otoridad. Abang nga yung pera, sir eh. Titingnan nga natin. Sir, natin yung pera, sir ba? Isang Hawk Eagle ang nasagip ng T3. Dadalhin ito sa DNR upang mapangalagaan. Habang ang mga nahuling suspect hindi makakalusot sa kasong harapin nila. Doon po sa nahuli natin nagbebenta ng endangered species na agila, sila po ay lumabag sa RA 9147, Section 27 o Wildlife Act ng Philippines. Ito po yung kaparusahan pag napatunayan, ito po yung kaparusahang 6 months and 1 day to 6 years. Kaya sa iba pang iligal na nagbebenta ng mga hayop dyan sa Arangke, abay magbago na kayo kung ayaw nyong mapabilang sa mabibitag ng Caught in the Act. Tolong, kumusta naman ang experience mo sa T3 Caravan natin kahapon? Yeah. Alam mo, ang daming tao at ang dami na kailangan ng tulong natin. Kahapon yan, Yung Angry Birds. Palagi bang angry, ha? Sa Arangke, tsaka sabi ni Dandy sa Quezon Avenue. Quezon Avenue. Mga kapatid, tuwing Miyerkules na po ang T3 Service Caravan. Ito'y serbisyo caravan. Ang susunod po ay sa April 18. Diyan na po sa SM Novaliches ito gagawin. Mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kung may problema kayo tungkol sa krimeng dinaranas, kapitbahay o kapabayaan ng mga government offices, pang-abuso ng mga otoridad, biktima ng irregularidad, kalupitan sa lugar o anong pinagtatrabahuan, magdala po kayo ng lehitimong ID at bitbitin ng mga importanteng dokumento kaugnay po sa inyong reklamo. Nihiling namin ang inyong pag-unawa. Ang unang 100 tao lamang kada Miyerkules ang kaya naming sagutin. Yan ang 30 minutong aksyon ora mismo. Magandang hapon, ako po si Mount Tulfo. Talagang gusto mo ng extra na. Talagang gusto mo ng sumibat. Kasi pag-usapan na naman natin yung Angry Birds. Hindi na. Walang labis, walang kulang. Ano ba nangyari doon sa iyong yung mga pasaring mo na Blind medyo item. mga item dyan. Marami nga eh. Ha? Dami-dami. Marami nga nagtatanong ano ba to? Marami. O pero salamat sa inyong pagtitiwala, Ben Tulfo po. Ako po, Sir Tulfo, hanggang bukas mga kapatid. Ito ang Padera Servisyo Publiko T3. Ang bumangga, giba! Erwin Kerapi at kay Ben Tulfo, lagot ang